Kanina po, onting kaba lang. Dahil sinabi pong gwapo at anointed, mukhang kinabahan po ako lalo. Anyway, magandang umaga po sa lahat at sa mga nasa kanilang tahanan po. Magandang umaga po. Nung kami po ay pumunta sa Israel, kaming mga anointed, nag-celebrate po ako ng 42nd birthday ko sa gitna ng Sea of Galilee. Yung kinanta pong What a Wonderful Name It Is, ay yun po yung tugtog doon. Okay, so talagang very special sa amin. Mahal nga lang, no, sa Sea of Galilee, no, pupunta ka sa gitna noon, arkila ka ng barko. Mahal nga lang. Tinanong ko sila kung magkano. Okay. Sabi nila, mahal, ayaw nilang sabihin. Na-realize ko, kaya pala naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Mahal. Kasi, he came to a family with no reputation. So, medyo wala siyang kaperahan noon. Kaya naglakad na lang siya. Anyway, masayang-masaya ako. Narito po ako sa inyong kalagitnaan. Kasama nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon. Gwapo po ako pero malabo na rin po ang mata ko. Okay, hindi ito po ang aking unang pagkakataon na makarating po sa lugar nyo. Maraming beses na rin po, maski nung nasa luma pa kayong lugar. At ngunit ito po ang aking unang pagkakataon na tumayo po behind this pulpit, sa likod ng pulpito, at sa inyo po. Kaya medyo, kanina sabi ko, onting kabado lang, at ngayon po ay medyo lumakas na. Ngunit nasisihan po ako na makapagsalita sa inyong kalagitnaan at magamit po ng ating mabuting Ama na magbigay po ng mensahe para sa ating lahat. Salamat po sa pangyaya, batchmate, Pastor Dick, and Pastora Sharon, sa mga elders, mga tagapanguna, at sa lahat po ng kapatiran sa iglesyang ito, Hills of Zion City Church. Minsan pa po kasama ng aking magandang asawa, si Lisette, magandang umaga po. Ngayong araw, pag-usapan po natin ang tungkol sa Ama ng lahat ng mga ama. Hindi po Father's Day ngayon. Okay? Next month, Mother's Day. Sa susunod pa ang Father's Day. Okay? Ngunit pag-usapan po natin yung Ama na nasa langit. Maraming pangalan ang Diyos. Minsan tinatawag natin siyang tagapayo, counselor, tagapagtanggol, defender, provider, tagabigay, at rewarder, gantimpala. Okay? So sa natural po, itong 5 pangalan na nabanggit ko, o 5 pangalan ng Diyos na nabanggit ko, ang pangunahing tungkulin ng isang makalumang o makalupang ama. Okay? A natural father. Diba? Sa lahat ng mga tatay, alam natin, siya ang magpapayo sa atin pag tayo'y nalilito. Ang ama magtatanggol sa kanyang mga anak kapag sila'y inaatake. Okay? Ang ama ang siyang magbibigay kapag nangangailangan. Ang ama ang siyang gagantimpalaan o siyang magagantimpala sa kanyang anak kapag siya'y nasisihan. O ang ama magliligtas sa kanyang mga anak kung nasa kaguluhan. Ang Diyos ay nais na makilala sa pangalang ito. Defender, Counselor, Provider, Rewarder, Savior, at marami pang magagandang pangalan niya. Ngunit habang tayo po ay magpapatuloy sa mensahe ngayon, nais din ng Diyos na makilala siya bilang Ama. Alam ko naman, alam natin yun. Okay? Kasi tinuruan tayong tawagin ang Diyos na Ama. Okay? So, hindi tulad ng sino mang ama, kundi ang pinakamahusay, matapat na ama. Sa English po kasi, tinagalog ko lang to, pinamagatan ko siyang
Best Faithful Father, BFF. Yeah. Pero may subtitle po itong ang Diyos na nais maging Ama sa atin. Okay? Ang Diyos ay gusto niyang tawagin siyang Ama, no? Sa kumbaga paminsan-minsan tinatawag natin siyang Diyos, Panginoon, okay, Prince of Peace. Pero gusto niya rin, no? Siguro dalasan natin tawagin siyang Ama. So nais niyang maging pinakamahusay, matapat na Ama, hindi lang sa kanyang anak na si Jesus, kundi sa ating lahat. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatang maging anak niya. Okay? When we receive Him, nang siya'y tinanggap natin, no, ang pananampalataya, He gave us the right to become children of God. Sabi yan sa John chapter 1, verse 12. Ngunit, ang lahat ng tumanggap sa kanila, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga maniniwala sa kanyang pangalan. Sa ibang bansa po, kung titignan nyo po, particularly sa States, pag ang isang magulang o yung parents ay mag-aampon, okay, yung mag-asawa, ang isang ginagawa nila ay patitirahin nila yung batang inampon sa bahay na mag-aampon. Okay? So titira muna yung aamponin nila. Tapos merong isang sangay ng gobyerno na sisiyat sa atin, no? Itong gustong maging magulang. Okay? Kung karapat-dapat sila para sa bata. Sa madaling salita, yung nagnanais na maging magulang ang kinikilatis at sinisiyasat. Okay? So, doon, ganun sa States. Pero nung lumang panahon, okay, according sa Bible, sa aking pag-research, okay, sa lumang panahon, in the old days, minsan, ang hari, nung panahon pa ng mga hari at mga reyna, minsan ang hari ay nag-aampon. Kaya walang pasabi yun. No? May makikita siyang bata sa lansangan, aampunin niya ito, okay? At bibigyan niya ng karapatan maging anak ng hari. Ito ay isang mahabang proseso. Pero nandoon na siya sa kanyang kaharian. Okay? At doon sa kaharian ay titignan kung karapat-dapat siyang tawaging anak ng hari. So sa madaling salita dito, yung inampon ang kinikilatis at sinisiyasat. Okay, so tayo po, no, we are on the same spot. Diba? Dinala na tayo sa kaharian ng Diyos. Pero patuloy pa rin tayong sinisiyasat kung tayo talagang tunay na maging karapat-dapat niyang anak. Parehong pwesto, posisyon, tulad noong unang panahon. Sabi po sa Galatians chapter 4, verse 4 to 7, datapwat nang dumating ang kaganapan ng panahon, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagampon bilang mga anak. At sapagkat kayo ay mga anak, ang Diyos ay nagsugo ng Espiritu ng kanyang anak sa inyong mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Kung sa Tagalog talaga, Ama, Ama. Okay, kaya't ikaw ay hindi na alipin, kundi anak, at kung anak, kung gayon, isang tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So kung titignan po natin yung puso ng Diyos, our Lord wants to father us. Ang Diyos ay nais maging Ama sa atin. Okay, so ayun po yung title ng message nito. Nais ng Panginoon na magpaka-ama sa atin, magpaka-tatay. Diba? Pag nanonood tayo minsan ng mga teleserye, pag ang tatay, no, yung away ng tatay sa kaanak, magpaka-tatay ka sa amin. No? Di ba may pagganon? Ang Diyos hindi niya natin kailangan sabihan.
Dahil ayun yung heart niya, gusto niya magpakatatay sa atin, magpakaama. Ito po yung nakuha ko, no? Nanggaling ang mensaheng ito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 18. Ako ay magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sa Sermon on the Mount o sa bundok, sa pangangaral sa bundok, okay, Mateo, Kabanata 5 hanggang 7, malalaman mo na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsimulang tawagin ang Diyos bilang kanyang Ama. Okay? Bilang ating Ama din. Okay? Hindi siya tumatawag God. Sinasabi niya, Father, Ama. Kaya kung babasahin niyo yung Matthew chapter 5, verse 16, basahin ko po. Gawin mong magliwanag ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang ating Ama, ang mabuting gawa at luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. So, sinasabi ni Jesus Christ, okay, yung Ama ko, okay, ay Ama mo rin. Okay? So, 5, verse 48, kaya't kayo'y magiging sakdal at gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Matthew chapter 6, verse 1, mag-ingat na huwag mong gawin ang iyong mga gawaing kawanggawa sa harap ng mga tao upang makita sila. Kung hindi, wala kang gantimpala mula sa iyong Ama sa langit. Mateo 6:14, sapagkat kung inyong patatawarin ng mga tao sa kanilang mga pagkakasala, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Matthew chapter 7, verse 11, kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabubuting regalo sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. So kung pagbubulayan nyo, yung mga scriptures po na binasa ko, para bang sinasabi sa atin ni Jesus, ang aking Ama na nasa langit ay iyo rin o ay atin din. At hindi tumitigil doon. Hinihikayat din tayo ni Jesus na tawagin ang kanyang Ama, aming Ama. Ikaw, ako, tayo, Ama natin or Ama namin. Mateo 6 verse 9, sa ganitong paraan, sa makatuwid manalangin, Ama namin sa langit, banal nawa ang iyong pangalan. Maging sa paglapit sa panalangin, okay, gusto ng salita ng Diyos, so gusto ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya bilang mga anak. Okay? Huwag maging katulad ni Kubuloy. No? Si Kubuloy, Ama, ako lang ang iyong anak. Hindi. Tayo lahat. Diba? Hindi siyang appointed son. Walang sons. Okay? So, aming lahat tayo ang may karapatan tumawag sa Diyos bilang Ama. Si Jesus, nagtuturo siya, hinihimok niya ang kanyang mga alagad na lakasan ng loob na lumapit sa Diyos ng Sansinukob or the God of the universe sa pamamagitan ng pagtawag sa Diyos ng isang Ama. Okay, so as we go on, no, sana po ma-point out ko as I stress, no, habang binibigyan ko ng diin yung aking punto. Ako, ang aking sarili, ay hindi pa isang ama. Ngunit marami na akong naririnig na kwento tungkol sa Ama na naranasan nila sa kauna-unahang pagkakataon na tinawag ng kanilang anak o sanggol bilang kanilang ama. Okay, yung mga tatay, for the first time, nagsalita yung sanggol, Papa, Dada, o Dadu, Pa, Tay, Itay. Okay, sinabi ng ilan, iyon daw po yung oras na tunay na na-realize nila, na pagtanto nila na sila ay isang ama na. Okay? Sa kanila, ito ay isa sa pinakamasayang oras ng kanilang buhay. Of course, now I'm speaking to the mother din, no? Minsan nga, nag-uunahan pa daw, no? Tinuturuan
nanay, mama, wag muna dada, no? Mama muna ang una mong sabihin, di ba? Pero yung feeling na ganon, okay, sa mga nakausap kong tatay, no, ang sarap ng feeling. No? Ayun siguro yung damdamin ng Diyos. Pag tayo tumatawag sa kanyang Ama. Okay. May pagkakataon pa, pag binabalita ng asawang babae, mahal, buntis na ako. Okay? Yung asawang lalaki, yung tatay, yung hindi pa siya tatay, sabi, tatay na ako, sabihin ng lalaki. Diba? So pag nanganak na, sasabihin ng lalaki, tatay na ako. Okay? Pag tinawag na siya ng anak niya ng tatay, sasabihin ng lalaki, tatay na talaga ako. Diba? Hanggat walang tumatawag sa asawang lalaki na tatay, somehow hindi niya nare-realize, ay hindi pa ako ama. Parang ako. Wala pang tumatawag sa akin mula sa aming katawan, lumabas, tawagin akong tatay. Pero, for the first time po, okay, wag muna yon. Batiin ko muna si Pastor Mark. Di ba? Grabe, no? Praise God. Okay? Kasi naramdaman niya na siguro ganun yung feeling ngayon ni Pastor Mark, no? Hanggang hintayin niyang lumabas yun at tawagin siyang tatay. Okay? Anyway, ang sarap siguro ng feeling na yon. Kaya ako, humihingi sa inyo ng panalangin. Pag-pray niyo po kami na magkaanak. Kasama pa ng iba pang mga nais na rin magkaanak. Okay, kaya natatandaan ko, nung unang beses akong tawaging tatay, okay, na mga kabataan sa amin, Tatay Arjun, hindi pastor eh. Oo, siyempre una pastor. Tapos bigla etong dalagang ito, bigla niya akong tinawag na tatay. Okay? Ang sarap ng feeling, parang gusto kong bilhin lahat na para sa kanya. Oh. Jane, may tuta ako. Di ba? Gusto mo ng tuta? Bibigyan kita. Naka-reserve na talaga sa iyo yun. Okay? Ang sarap ng feeling. Okay? Sa Bible school, okay? May hinipo lang ako sa ulo. Maya-maya, tatay na ang tawag niya sa akin. Wala na. Pag lumalambot ang puso ko, pag tinatawag akong tatay. So, ngunit, ayun na nga po, no? Ayun siguro yung gustong maramdaman ng Panginoon. Okay, yung feeling na yon. Ngunit sinasabi din ng iba, ang pagiging ama ay hindi titigil doon. Okay, nanganak ng asawa ko, tatay na ako. Hindi tumitigil ang pagiging ama doon. Ang pagiging ama ay progresibo daw. Okay, siyempre hindi ko pa to alam, lumalago. Mas mararanasan mo daw ang pagiging isang ama kapag may pinapabili niya. Ang mga anak, di ba? Humihingi na ng tulong para sa kanilang takdang aralin sa paaralan. Tumatakbo na sa iyo kapag natatakot sila sa isang bagay. Kapag sila ay may sakit, kapag umiiyak sila, particular na ang mga lalaki. Hindi ko alam si Pastor, di ko nakita niya nang umiyak sino ba ang panganay mo? Na lalaki? Si Yuel. Okay, siguro pag nakita ni Pastor di umiiyak, may umaway ba sa'yo? Pagtatanggol niya, di ba? Lalo na kapag gumihiling sila ng pahintulot sa mga anak na babae na pumunta sa isang lugar. Naku, sino kasama mo roon? Di ba? Nararamdaman mo na yung pagiging ama. Okay, oops. Wait lang po. Ayoko po kasi mag-print, nahihiya po ako sa church nyo. Kaya nag-tablet din ako. Joke lang po. Okay, so, marahil, nais din ng Diyos ang pakiramdam na ito. Paulit-ulit. Pakiramdam na kailangan kanila. Diba? Ayun yung longing ng ama eh. Okay? Feeling wanted. No, gusto ng ama, lumapit ka pag may problema ka sa akin. Ganun din yung ating Diyos Ama na nasa langit. Okay? Gusto niyang maramdaman na kailangan natin siya. Maaaring narinig o naranasan niyo na po ang mga kasibahang ito. Ang ama
o ang tatay ang unang bayani or hero or superhero ng isang anak na lalaki. Okay, sa babae na naman, siguro ang tatay at ama, maaaring ang tatay o ama ang unang pag-ibig ng babae. Okay, ako po'y naniniwala sa mga kasibahang ito. At ito rin ang nais ng ating Ama na nasa langit. Magkaroon o gawin natin siyang hero, bayani. Nais niyang maging tagapagligtas. Nais niyang maging una mong pag-ibig. Okay? Kasi, di ba, eto na lang. Saan si Debs? Okay. Sorry kasi kayo lang naririto. So, si Debs, di ba? Sino unang pag-ibig ni Debs na lalaki dapat? Si Pastor Dick, no? Siya yung unang hero, siya yung unang nagbigay sa kanya ng regalo. Lahat, no? Si Pastor Dick bilang sa lalaki side, of course, sa female side, yung mother niya. Okay? Ngayon, habang lumalaki si Debs, siyempre, ang goal ng tatay ni Pastor Dick, ipakilala siya sa Ama na nasa langit. So nagiging unang first love niya si Pastor Dick, pero nilalapit ni Pastor Dick si Deb sa Ama. So nagiging first love niya na ang Ama. Of course, no? Dapat ganun dapat. No? Ayun dapat yung maunawaan natin. Okay, kaya may pagtatalo ron sa Ama. No? Hindi na ako Deb ang first love mo. Okay? Ang Diyos na. Okay? Saka na yung second love o third love. Na pagpwede na. Okay, so sa ganon. So ganon dapat ang nangyayari kung sa mga anak na lumilipat na sa Diyos. So nais ng ating Panginoong Diyos na magkaroon ng isang sobrang malapit na ugnayan sa atin. Mas malalim at may katuturan, may kahulugan. Hindi bilang amo at tagapaglingkod, hindi lang master and servant, hindi lang pagiging kaibigan ng Diyos o friend of God, tulad ng isang lyric sa isang kanta. Nais niya magkaroon ng relasyon ng ama at mga anak na lalaki at anak na babae. Hindi amo, kundi ama. Di ba? Palitan mo lang ng A, yung amo. Gusto niya, ama. Ito yung nasa puso niya. Okay, ito yung nasa puso niya. 2 Corinthians chapter 6, verse 18. Again, ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Ang Diyos po ay hindi namatay sa krus or si Jesus Christ upang maligtas lamang tayo mula sa impyerno at mapunta tayo sa langit. Namatay siya upang magkaroon tayo ng ugnayan sa Ama. John chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakalapit sa Diyos. Mali. Walang makakalapit sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. Okay? Maski ang kanyang anak, okay, ang Diyos, gusto tayo magkaroon ng ganitong ugnayan. Si Jesus din, gusto niyang maranasan natin kung paano maging anak ng Diyos. Okay? Nais ni Jesus na makasama natin ang Ama. Nais ni Jesus na maranasan natin kung paano maging anak ng Diyos. Okay? Ito ay maaaring, kumbaga ito ang maaaring pinakamalapit na ugnayan na magkakaroon tayo sa ating spiritual na buhay. Okay? Ang maging anak na lalaki at babae ng Diyos at siya ang ating Ama. Meron pa bang mas malapit? Magiging Diyos din ba tayo katulad ng Diyos? Hindi. Hanggang ganun lang ang ating ugnayan. Okay? Bilang anak at siya ang Ama. Ito po ay makakamtan lang natin sa pamamagitan ng pag tayo ay yung adoption natin ay na-serve na natin. O kaya tayo ay ikakasal sa kanyang anak. Di ba? Nagiging anak. Kunyari, ayan, si Lisette pati ako, naging nanay ko na, o magulang ko na yung nanay niya, nung kinasal ako sa kanya. Ganun din siya sa akin.
So ayun lang yung pinakamalapit, posibleng pinakamalapit. Wala na akong alam eh. No? Na pinakamalapit pa. Sa ano mas malapit? Amo, kaibigan, o anak? Sa Diyos o sa Ama? Siyempre yung anak. No? Ayun yung may pinakamalapit na ugnayan. So nais ng Diyos na ganon, malapit na ugnayan sa atin. Ephesians chapter 1, verse 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Galatians chapter 4, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y may tuturing na mga anak ng Diyos. Romans 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Okay. So, anong binibigyan diin natin dito? Yung ini-stress out ko po ay yung magkaroon ng isang malapit na relasyon sa Diyos. Okay. Tumitingin lang po ako sa ibang perspektibo kung paano po natin ma-explain na yung longing ng Panginoon o ng ating Ama na magkaroon tayo ng relasyon. Gaano kalapit? Isang relasyon ng Ama at mga anak na lalaki at babae. Bakit? Bakit kailangan may ganito tayong relasyon sa ating Diyos? Dahil ang kaligtasan na tanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang anak ay magiging walang halaga kung wala tayong malapit na relasyon sa Ama. Ang ating ministeryo ay magiging walang kabuluhan. Ang ating pagpupuri ay magiging walang kabuluhan. Ang ating pagsamba ay magiging walang kabuluhan kung wala tayong ganitong kaugnayan sa Diyos. Okay? Kaya sa umagang ito, no, pinapaalala sa atin, no, na ang ugnayan ito ay bukas sa lahat, no, na tumanggap sa kanyang anak na si Jesus. So paano tayo magkakaroon ng isang malapit na relasyon sa Ama? Okay, daanan lang po nating mabilis, okay, dahil alam naman natin maraming proseso. Dahil nung nakaraang April 4, sabi nga maraming mga linta na sumisipsip sa atin. Okay? Para hindi tayo maging ariing tunay na anak ng Diyos. Okay? Maraming kailangang levels, okay? Yung pagiging disiplina sa sarili. Okay? Maraming mga bagay na kailangan tayong gawin. Ito lang po, magbibigay din ako. Paano tayo magkaroon ng isang malapit na relasyon sa Ama? Of course, to non-believers, maniwala sa anak ng Diyos. O tayo, mga believers, patuloy na maniwala. Lord, we believe. Diba? Tapos, habang tayo naniniwala, patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Patuloy tayong sumunod kay Jesus. Bakit kay Jesus? Kasi siya yung nakaranas ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Okay? Alam niya kung paano kumilos sa kaharian ng kanyang Ama. Kaya kung titignan niyo po yung mga parables. Ano yung parables sa Tagalog? Talinghaga. Okay, sa Matthew chapter 13. Okay, sabi niya, hinentulad niya ang kanyang kaharian. Parang, the kingdom of God is like this. Diba? Yung kaharian. Tinuturuan niya tayo kung paano maging citizen ng kaharian ng Diyos. At ito po ay makikita natin sa mga pagkilos ng kanyang anak, sa karakter ng kanyang anak ni si Jesus. Of course, again, number 2, maniwala o panatilihin ang salita ng Diyos sa atin. Keep the word. Okay. Ayan, nandyan na po yung mga scriptures. Hindi ko na po siya sinama. Kayo na lang po ang magbasa. So, maniwala sa anak ng Diyos. Panatilihin ang salita ng Diyos. Ako po may challenge sa inyo dahil challenge din to ni Ninang Linda Abisado. Basahin po daw natin ang salita ng Diyos o yung Biblia 2 beses sa loob ng isang taon.
Kasi minsan, ginagaw lang natin, read the Bible in a year, yung buo. Hindi, basahin natin 2 beses. Okay? Number 3, isabuhay ang ebanghelyo. Live the gospel. Ano ibig sabihin nito? Okay? Kasi yung mabuting balita, yung salita niya, patuloy nating isabuhay. Hindi lang isabuhay, kundi ibahagi. Number 4, huwag ibigin ang mundo o mga bagay sa mundo. Okay? Dahil nandiyan na po yung mga scriptures na. Number 5, magpatawad. Nung Friday lang po, meron akong, nagninong na naman po kami, may edad na po talaga kami, no? So, nagbigay lang po ako ng onting pagpapayo. Ito po yung naibigay ko, magpatawad. Kasi nga po, sa kanyang kaharian, 2 grupo lang po ng tao ang makikita natin doon, ang nagpatawad at ang pinatawad. So kung gusto nating magkaroon ng ugnayan, malapit na ugnayan sa ating Ama, so talaga magpatawad. Naalala ko yung preaching ni Pastor Dick, mahirap gawin po yun. You need humility. Hindi ko siya papatawarin. Maling milk tea ang binili niya. Di ba? Sabi ko, may pearl. Walang pearl. Okay? So anyway, of course, number 6, manalangin sa Ama. Pray to the Father. Okay? Siyempre, nais nating may malapit na panalangin sa Ama, no? Tawagin natin siyang Ama. Ama namin. Okay. Nakalagay dito sa notes ko, give testimony ng buhay ko. Anyway, first time ko kasi rito, so somehow, I'm obliged, no? Ako po ay na-born again nung 15 years old ako. Magpo-45 na ako sa May 17. 30 years na ako, okay, nasa kaharian ng Diyos. At ginagawa ko po by His grace na tunay na, Lord, ampunin mo na talaga ako. Gawin mo akong tunay mong anak. Okay? So habang tayo, no, ay nakakilala sa Panginoon, maunawaan mo yung kanyang puso. Gagawin mo ang lahat, no, para tunay na ikaw ay hindi lang mapunta sa langit. Kasi malawak ang langit. Sa langit naroroon ang kanyang kaharian. Gusto natin sa loob tayo ng kaharian. Hindi lang sa loob ng bakuran ng kaharian, kundi doon sa pinaka-trono niya. Okay? Hindi sa outer place, hindi rin sa holy place, kundi sa holiest of all. Okay? So, pasaway po akong bata. Sabi nga, I'm one of the black sheep sa family. Okay? Pero, hindi na po ako magtatagal sa testimony ko dahil mga Bible schooler naman yung iba rito. Saka umatin naman kayo ng mga seminar. Yung salita ng Diyos ang tunay na nakapagpabago sa akin. Kaya ini-encourage ko kayong basahin talaga yung salita ng Diyos. Okay, at pag-aralan to, napaluhod na ako sa asin, sa munggo, sa lahat ng butil na makikita mo. Okay, sakit na yun, no? Meron pang hawak na mga libro. Okay, ang daddy ko sabi sa akin, pag inabutan kita sa labas, doon kita ipoposas. Okay, kasi security officer siya ng Supreme Court, no? May mga posas siya dala. Ayaw niya ako maabutan sa labas, pero patuloy pa rin. Hindi ko lang nadala, magaling po ako mag-pick ng posas. Pinag-aralan ko po talaga yon. Okay, nako, totohanin to ng aking ama. Okay, so anyway, ganun po yung buhay ko. Pero nakakilala po ako sa Diyos. Okay, of course, bilang isang pamilya na hindi lumaki walang Diyos. Sabihin ko ng walang Diyos. Ang longing mo, no, ay isang mabait na ama. Mabait po ang daddy ko. Okay? Nagtatrabaho siya, double work din siya. Okay, mabait po siya. Pero yung maka-Diyos, no, yung parang bilang isang Kristiyano, nilulong mo yon. Okay? So, pinakita ng Diyos yung pagiging ama niya sa akin. Okay, He took care of me. Lahat ng pangangailangan ko,
binigay niya. Okay? Tapos, habang ako'y tumatanda sa Panginoon, pinarealize niya sa akin, kailangan may pagbabago rin. Pagbabago makita sa akin. So ginawa ko yon. Kaya nung nag-start yung Antipolo Church, noong 2007, okay, first service namin, naroon yung aking ama. Okay, hanggang every single Sunday na yun, every Sunday. Okay, naroon siya, full supportive na sa akin. So yung spiritual father natin, nasa langit, pinadama niya sa akin yung pagiging ama, pero pinadama niya rin sa akin, sa aking biological father. Full support siya sa akin. Hanggang ngayon, di ba? Nung kabataan ko, humihingi ako ng pamasahe papunta sa church, hindi niya ako binibigyan. Kasi ayaw niya ako pumunta sa church, no? Siyempre, basta alam niyo na yung ibig kong sabihin. Kaya minsan, from MCCF, Mandaluyong to, talagang, di ba, jeep, lalapit ako doon sa driver para sasabihin ko sa driver, anong driver, wala po akong pamasahe. Doon po ako dapat bababa, pero nahihiya ako, sabi sa inyo. Kaya, pagbaba ko malayo, naglalakad ako. So anyway, gusto ko lang, may gusto lang kasi akong ipunto. Nung kasama ko na siya sa church, nandun yung provision niya. Okay? Siyempre, alam niyo naman yung nagpapastor. Okay? Hindi naman ganun yung natatanggap namin dito sa lupa, pero dun sa langit, malaki. Okay? Sabi nga sa isang kwento, merong piyesta. Okay? Ang malaking reward. Sa isang piyestahan, merong malaking reward. Pero ang gagawin daw, matatanggap mo lang ang reward nito, ang gantimpalang ito, pag napatawa mo at napaiyak yung kalabaw. Okay? So, ang daming sumubok. Si pastor bumisita sa isang kapatiran. Piyesta, hindi niya alam. Okay? Ang daming sumubok. Sabi ng pastor, ano bang nangyayari dyan? Pastor, eto po, may malaking reward. Okay? Malaking gantimpala makakatanggap sa magpapaiyak at magpapatawa sa kalabaw. Sabi ng pastor, sige, kaya ko yan. Lumapit siya sa kalabaw. Alam niya na ba yung kwento na to? Lumapit siya sa kalabaw, binulungan niya yung kalabaw. Di bumulong siya, bulong lang, so hindi niya maririnig. Bulong siya. Maya, tumatawa na yung kalabaw. Gumaganon yung kalabaw, tawa siya ng tawa. Ang galing, palakpakan yung nasa paligid. Okay? Di tinanong ng mga tao, Pastor, ano po ba yung sinabi niya sa kalabaw? Sabi niya, Pastor ako. Tumama yung kalabaw. No? Kasi, siyempre, nung panahon lalo na sa probinsya, pag ganito daw yung means ng trabaho mo, kakatawak-katak, parang walang saysay. So, ganun kababa ang tingin sa pastor noon. So, pinagtawanan siya ng kalabaw. Hindi ka man lang doktor, hindi ka man lang engineer. Parang ganun ang nasa isip ng kalabaw. So, anyway, pastor, kailangan mo pang paiyakin niya bago mo ma-receive ang gantimpala. So, nag-isip ulit ang pastor. Bumulong na naman. Iyak nang iyak yung kalabaw. Talagang, iyak nang iyak. Talagang, namangha yung lahat, no? Namangha, talagang. Pastor, marireceive nyo na yung gantimpala. Pero isang tanong, paano nyo napaiyak ang kalabaw? Di binulong niya, ganito lang ang natatanggap ko sa church. so anyway, ngayon hindi na po ganon. Okay, gusto ko lang kayong patawanin. Anyway, no more of my testimony. Basta alam nyo naman, kilala nyo naman ako, karamihan sa inyo. May pagbabagong dapat naganap. Okay, sa ating buhay. Okay. Santiago, or James chapter 1:17, sabi po rito, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bagyamang dilim dahil sa pagbabago. Ibig lang pong sabihin ito, no? Ang Diyos simula pa noon, okay,
lahat ng bagay na natatanggap natin mula sa Kanya at hindi siya magbabago. Siya ay mananatiling Ama para sa atin. Okay, maloko po ako. Sabi ko nga, maloko ako ng kabataan ko. Simula grade 1 hanggang grade 6, good student po ako. Section 1 nga ako, row 1. No? Kasi pag section 1 ka, kung row 4 ka, ay mahihina ka. Pero section 1 ka. So ako section 1, row 1. Pilias pa ako, dapat nandun ako, no? Pero nandun ako sa hilera ng A ang apelido. So, medyo may talino po kami. No? Engineer ang kuya ko, ang ate ko, pati yung kapatid ko. Ako wala, gingineer ako eh. Gingineer. So anyway, mula grade 1 hanggang grade 6, okay naman ako. Nagka-problema lang ako nung high school. Kasi hindi ako nakapasok sa gusto kong paaralan. Ayoko na pong pumasok. Grabe, no? Grabe yung pag-iisip. Ayoko na mag-enroll. In-enroll ako ng daddy ko. Kahit maloko ako. Kasi ama siya eh. Gusto niya yung magandang buhay para sa atin. In-enroll niya ako. Second year, ayoko na ulit mag-enroll. In-enroll na naman niya ako. Pag third year, nandun lang ako sa campus, wala ako sa room for 3 months. Okay? Ganun ako kaloko. Okay? Ayaw ko na naman pumasok. MA Church School kami noon. So nilipat ako roon. Ayoko rin mag-enroll, siyempre. Yes, in-enroll ako. Okay naman, kasi nakilala ko ang Diyos, maganda ang samahan, no? Naroroon yung pagmamahalan, so umokay ako. College na, graduate na ng high school. Okay, college na. Ayoko pa rin. Parang nawala talaga yung gana ko sa pag-aaral. Okay? Daddy ko na naman nag-enroll sa akin. So pinakita lang sa akin, ganito ang ama. No? Nais niya mapaganda yung buhay ng kanyang anak. Hanggang sa nakapagtapos naman po ako ng pag-aaral, seaman. Okay? Kaso, malalim na ako sa Panginoon. Okay? Kinausap na ako ni Pastor Jerry kung gusto kong mag-Bible school. Okay? Year 2000 to. Ayan, si Pastor Dick. 2000 kami pumasok, 2002 kami graduate. Okay? So, hindi na ako nakapagtrabaho. Tinuloy-tuloy ko na. Kasi nga, gusto ko nang ibigay, no? Totally surrender ang buhay ko sa Panginoon. Handa akong hindi mag-asawa. Di ba? Kaso, parang si Pastora Sharon, niligawan si Pastor Dick. Ay, sorry. Ganon din po ang ginawa sa akin ng aking asawa. Hindi. Ganon din po, no? Kaso, iba ang kalooban ng ama. No? Yung ama kasi, no? Yung ama nasa langit. No? Sabi nga niya, nalulungkot na siguro si Adan. Kaya binigyan niya si Eva. Baka ganun, hindi naman po ako nalulungkot, masaya ako. Okay? Kaya, kailangan maging masaya tayo sa pagiging single para kasihan din tayo ng Diyos kung gusto niya na tayo bigyan ng partner. Anyway, kaya hangarin natin, punta na ako sa notes ko, hangarin natin na magkaroon ng isang ama at anak na lalaki at anak na babae na relasyon sa Diyos. Dahil ang kalalabasan nito ay mas magandang bagay at ang perpektong bagay ay dadaloy sa ating buhay. Diba? Tignan niyo yung buhay na pinagkaloob ng Diyos sa kanyang anak. Okay, mas magandang bagay, perpektong bagay, ang dadaloy sa ating buhay. Ang mga ito ay magpapatuloy habang tayo ay nagiging mas matanda, meaning mature, at kawangi sa imahe ng kanyang anak. Ang lahat ng ito ay dahil mayroon tayong isang malapit na ugnayan sa Diyos Ama. Okay, kaya tayo, yung teaching natin, lagi tayong pinupush na maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo dahil ayun ang katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Jeremiah chapter 3 verse 19. Sabi po roon, sinabi ni Yahweh, itinuring kitang anak Israel at binigyan ng lupaing pinakamainam sa lahat.
pagkat inakala kong kikilalanin mo akong isang ama. Minsan pa, I myself, how gladly would I treat you like sons and give you a desirable land, the most beautiful inheritance of any nation. I thought you would call me Father and not turn away from following me. So pasimula pa lamang, okay, ang hangarin na ng puso ng Diyos noon ay marinig ang kanyang mga tao, sambayanan, na tawagan siyang isang ama. Okay? Ano ang dahilan? Bakit gusto ng Diyos na tawagin natin siyang ama? Kasi, eto po, pag tinatawag natin siyang ama, parang sinasabi po natin na mayroon siyang lahat ng karapatan sa inyong buhay. When we call Him as Father, okay, it's like we are saying, Lord, you have all the right in my life. Okay? Kaya pag kayo, tinawag niyo akong tatay, parang sinasabi niyo, binibigyan niyo akong karapatan na sawayin kayo. Okay? Binibigyan niyo akong karapatan na paluin kayo, no? Pag kayo'y nagkakamali. Ganun po yun. Kaya pag kinukuha nyo kaming ninong, okay, di ba, para yung second father. So binibigyan nyo kaming karapatan bilang isa mag-asawa, okay, karapatan na sawayin kung may nakikita ang pagkakamali or i-guide sa patungo sa magandang buhay. Number 2, pinahalagahan mo ang pagkamatay ng kanyang anak. Ito po yung sinasabi natin, no? Pag ama, okay, ibig sabihin, you are valuing, no, the death of his son. Number 3, binibigyan mo siya ng paggalang, respeto. Okay, Debs, sa bahay ba tinatawag mo pa rin, Pastor Dick? Hindi, di ba? Daddy, no, or dad, o tatay, na paggalang, respect. Okay, number 5, sinasabi mo, siya ang iyong unang pag-ibig. Number 6, siya ang ating tagapagligtas. Okay. So, kaya gustong-gusto niyang marinig yon. Gustong-gusto niyang tawagin natin siyang ama. Ito yung longing niya doon sa nasyon ng Israel. At ito rin ang longing niya sa atin bilang mananampalataya. Kung titignan niyo po yung Lucas chapter 15, verses 11 to 32, ito po ay istorya na nakagisnan na natin yung The Prodigal Son, alibughang anak. Bakit may title na ganon? Wala naman po sanang title na ganon. Pero kasi, napopokus tayo doon sa alibughang anak. Hindi tayo napopokus doon sa mabuting ama. Okay? Nagpakaama ang ama doon sa alibughang anak. Kahit sinabi na ng alibughang anak, ituring niya na akong alipin. Hindi, nagpakaama pa rin yung ama. Doon sa istoryang ito na matatagpuan sa Lucas 15, chapter 11, verse 32. Hebrews chapter 12, verse 9, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Okay, so magpailalim tayong higit sa ating Ama na nasa langit upang ang buhay ay patuloy nating maranasan. Romans 8:15, binasa na po natin to. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Isa pa pong revelasyon na aking natanggap sa aking pag-aaral. Ito pong mensahe pong ito, 10 years ago ko po itong natanggap sa Panginoon. Okay, as I contemplate po, Lord, ano pong message niyo po para sa Hills of Zion? Dapat po nung April 11 pa po ako nag-speak dito. Iba pong message ang nakahanda roon. Pero as I seek His will, no, para po sa ating kalagitnaan ngayong araw. Ito po yung natanggap ko, yung the Lord wants to father us.
Pag tayo po'y lumalapit sa Diyos, bilang anak niya, at siya bilang ama natin, tayo po ay lumalapit sa Kanyang sabihin na nating soft side niya. Okay? Yung mapagmahal na kabaitan. Sa English po, loving kindness. Lumalapit tayo sa Kanyang karakter. Pag tayo po ay tinatawag natin siyang ama, parang tinatouch natin yung soft side niya. Parang yung kaninang sabi ko nung tawagin akong tatay, no, lumambot yung puso ko. No, anong gusto mo? Diba? Anong gusto mo? Gusto mo ba kumain tayo sa labas? Kaya gusto mo ba bagong damit? Parang gano'n, no? So, dumalapit tayo sa Kanyang pag-uugali. Okay? Mapagmahal, mabait, maunawain, mahabagin, and so on. Hindi sa pagiging isang hukom. Okay? Hindi tayo lumalapit sa Diyos. No? Minsan kasi pag lumalapit tayo bilang Diyos siya, minsan baka maging judge siya. No? Ay, makasalanan ka, hukuman na kita. Minsan lalapit tayo, Lord, you are holy. Eh, hindi ka na makakalapit, holy siya, makasalanan tayo. Makukonsume na tayo, mamamatay na tayo. Pero kung tayo lulapit, no, bilang isang ama, pero pag tayo lalapit sa Kanya bilang isang ama, naroroon kaagad yung grace, naroroon kaagad yung biyaya, no? Sumasaganang biyaya niya. Kaya nga po sa umagang ito, bilang magkakapatid sa pananampalataya, lumapit tayo sa pinakamahusay, matapat na Ama, ang ating BFF, Best Faithful Father. Sa mga may pangangailangan sa buhay, handa siyang magpakaama sa atin. Meaning, handa siyang magbigay, tumulong, tumugon. Sa mga may sakit, hindi man siya kumilos bilang isang Diyos na nagpapagaling, pero handa siyang maging ama na mag-aruga, mag-alaga, damayan tayo habang tayo'y nagpapagaling. At kung tayo ay may mga pagkakamali sa ating buhay, tayo ay magpasakop at magpadisiplina sa Kanya. Dahil bilang isang ama na nasa langit, higit niyang alam kung anong nararapat para sa atin. Kaya tinatawagan ko po yung worship team, ako po ay mananalangin. Diyan po sa mga tahanan nyo, tayo po ay yumuko at ipikit po natin ang ating mga mata. At sa mga naririto naman po, ay ganun din po ang ating gawin habang po nagre-ready ang ating music team. Ako po'y mananalangin. O aming Ama, mapagmahal at mabait na Ama, isang mabuting Ama, a good Father. Narito po ang inyong mga mananamba, lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan. At higit sa lahat ay nagpapasalamat dahil ipinahayag ninyo ang inyong damdamin sa amin. Ninais niyo pong magkaroon kami ng malapit na kaugnayan sa inyo. Hindi bilang alipin, hindi bilang kaibigan, kundi bilang inyong mga anak na lalaki at babae. Kaya nga po sa umagang ito, aming Ama na nasa langit, minsan pa po tinatalaga namin ang aming mga sarili bilang inyong mga anak at pinapahayag namin ang kapamahalaan niyo po sa aming mga buhay. Kasama ang mga patakaran at talil tuntunin ng inyong kaharian. Handa po kaming magpadisiplina. Handa po kaming magpabago po sa inyo pong mga salita. O aming Ama, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Alam niyo po ang bawat sitwasyon, kalagayan, katayuan namin, maging sa aming natural o spiritual na buhay. Biyayaan niyo po kami ng inyong kapatawaran sa aming mga pagkakamali o pagkukulang. Biyayaan niyo kami ng inyong pagbibigay sa bawat pangangailangan namin. Biyayaan niyo po kami ng iyong mapagpalang kamay ng kabutihan at kagalingan sa bawat may sakit sa amin.
Salamat po, aming Ama. Tunay kang mabuting Ama namin. Dalangin po namin ito sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.